Hello again, Aquarius. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, or Cross Watchers man. Ito na po yung inyong monthly reading. Kunin nyo lang ano yung mga mabuti or useful na magagamit ninyo sa situation ninyo. Of course, hindi po lahat makaka-relate dito. This is just a general reading. Ako nga po pala si Tin. Kung bago kayo dito, thank you sa inyong time na manood. Kung dumaan man sa'yo yung reading na ito, baka para sa'yo yung mga mensahe dito. May mga numbers na lalabas sa cards, pwede nyo i-jot down yung mga numbers na yan. Kung mahilig kayo sa numbers, tignan nyo yung meaning yan. Hindi ako maalam sa numbers sa numerology. Gusto po lang magpasalamat doon sa nagpadala po ng gift sa akin, no? Ayaw niya kasi magpa-mention ng name, pero thank you sa iyo, ma'am. Support at saka sa generosity. Timeless reading to guys, kahit kailan naman dumaan sa inyo to, dumating sa inyo to. Kung kailan siya dumating, regardless na sa title dyan, yun yung perfect time na ma-receive nyo yung mga messages na nandito. Kung bago po kayo, don't forget to subscribe or follow. Malaking tulong po bawat subscribe, follow ninyo. Pati na rin po yung hindi nyo pag-skip ng ads. Yun na lamang po yung tulong ninyo sa amin. Okay. So, yung mga numbers dito, you have, pwede may repeating numbers 7, 33, 36, 8, 42, 1, 7 again, 8 again, so may dalawa ng 7, may dalawang 8, tapos merong 4, number 12, number 9, number 2, tsaka number 5. Mga zodiac signs sa cards, pwedeng merong Pisces, pwede rin namang may Virgo, or other fire signs. Okay. So, nabanggit ko na yung mga numbers and signs. At the bottom of the deck, you have 5 of Pentacles reversed. This is recovery period Kaya yung iba sa inyo, kung nagkaroon kayo ng problem sa pera, this is an indication na manunumbalik na. Yung pera na nawala na yan, marirecover Kung, this is end ng, ito yung end ng problema or difficult situation. Kasi baliktad na si 5 of Pentacles. Kaya kung parang nagkaroon ng scarcity, nagkaroon ng mga crisis in financial man yan or hindi, alam mo yun, nakikita ko na yung unti-unting pag-i-improve ng situation, pagbangon, recovery period,
Maaari ding may celebration around the corner with the Four of Wands, but since your Four of Wands is in reversed position, actually yung upright and reversed ng Four of Wands is wala naman masyadong changes, although pwedeng diminish lang yung intensity kapag nasa reverse position si Four of Wands. Kasi si Four of Wands is about prosperity, stability, celebrations. So, pwedeng merong mga special occasions, birthday, binyag, kasal, get-togethers, reunion, gathering, socializing. Pwedeng may mga bagay kayong ipinagsiselebrate, nire-rejoice. Hindi ko alam kung ano yung mga yan. Pwedeng success, pwedeng blessing, pwedeng mga masasayang moments with your family, mga bagay na, alam nyo yun, dapat nyo ipagpasalamat, ipagdiwang. Okay? Okay, so dito muna tayo sa oracle cards mo bago tayo lumalim sa tarot cards, no? So mukhang merong important na balita, mensahe with the message card. Lahat ng forms ng mensahe, pakikipag-communicate. Pwedeng email, text, tawag, video call, literal na pagkikita, pag-uusap, pwede rin naman, kasulatan, pwedeng mga dokumento rin ito. Everything that is in writing, no? Kontrata, dokumento, resibo, alam mo yun. Or even love letter, pwede rin naman. Postcard, invitation letter, no? Pwedeng invitation. Basta merong mga lamang mga information mensahe dyan eh. Ano man ang format, no? Na ma-receive yan. Pwede kang maka-receive dyan ng mga messages or impormasyon. Okay? Regarding something, ito. If you're worrying about something, maaaring merong update or confirmation with the message card followed by the concern card. No? Etong impormasyon na to, balita, ewan ko, sana magandang balita yan kasi neutral card naman yan. Sana makatulong yan dito sa concern mo. Kasi mukhang meron kang something dito na pwedeng pinoproblema mo, pinag-iisipan mo, pinag-aalala mo. Okay? Maaring yan ay related dito sa concern mo. Kung ano man itong mensahe or information na yan. In whatever form na makakarating sa iyo yan. Now, you have here also distant horizons and si false person. Nako, si false person is a challenging card pagdating sa Lenormand, no? Pag sinabi kasi nating false person, pwedeng tao to, literal. Pero pwede rin itong situation. Isa lang ang sinasabi dyan, hindi ito, maaring peke yan, maaring scammer, maaring illusion lang. By the way, bakit ko sinabi? Kasi, katabi niya si Distant Horizons card. And kapag lumilitaw kasi si Distant Horizons card, pwedeng ang ibig sabihin nito, imagination lang, fantasy, pwedeng, alam mo yon, too good to be true, malayo sa realidad, alam mo yon. So, if ever na may person that will come up to you with an offer, be careful, Aquarius, kasi pwedeng pwedeng scammer, fake, alam mo yon, i-deceive ka niya, maiisahan ka niya. Lalo na kung too good to be true naman yung mga ino-offer sa'yo neto. So, whether sa money yan, or sa romantic, alam mo yon. This person is a con, a fake. Pwedeng betrayer. Pwedeng nagmamaskara, hindi niya hindi clear. Or pwedeng shady.
Something fishy pagdating sa kanyang intention. Okay? Ibig lang sabihin, don't trust this situation or don't trust this person kasi hindi mo talaga siya kilala, hindi mo talaga alam ang nature nito. And pwedeng negative nga. Okay? So, hindi mapagkakatiwalaan yung bagay, situation, or tao na yan. So, with the distant horizons card, this means na maaaring parang sabi ko nga, too good to be true, parang malabo, imposible sa ngayon, no? Distant horizons, pwede rin namang distansya yan, like malayong malayo. Okay? So, pwedeng yung iba dito, pwedeng nasa malayong lugar kayo, nasa ibang bansa, or you're a family member, a loved one, or you're dealing with someone, like pwedeng may ka-LDR ka. Pero isa nga doon, malayo sa katotohanan, malayo sa reality. Pwedeng yun yung meaning ng distant horizons. Kung timing yan, malayong-malayo pa. Kung place, malayo. Ibang lugar, malayo siya. Pwedeng ibang bansa. Okay? By the way, if you haven't subscribed yet, please don't forget to subscribe. Malaking tulong po. Bawat subscribe, bawat follow ninyo, kung hindi pa po kayo naka-follow sa aking page, hindi pa kayo naka-subscribe sa aking channel. Thank you sa mga nag-avail na membership subscription. Kung gusto nyo maka-avail ng exclusive perks sa akin, ay mag-avail kayo ng subscription sa aking one and only official FB page, Purple Teen Meta Verified, may check sa dulo. Kayo po ang mag-PM. Mag-ingat sa mga scammers na gumagaya sa page ko. Ang gagawin nila, i-add friend nila kayo. Mauuna silang mag-message sa inyo. Hindi ko gagawin yun, ha? Moving on, dito na tayo sa iyong mga oracle cards dito sa second row. Okay, so nakikita ko dito sa mga cards mo is about self-care, taking a break, ayan. Kailangan mo magpahinga, kailangan mo lumabas-labas, i-date, i-treat yung sarili mo, mag-slow down, ano pa? Ito, may mga, ayan o. Time eh. Maglaan ka ng time sa sarili mo talaga, itong dalawang cards na to. Ang sinasabi. Na i-date mo yung sarili mo, i-treat mo yung sarili mo, maglaan ka ng oras para sa self-care, para unwind ka, makapahinga ka, makapag-enjoy, ayan o. You need more time para sa sarili mo, Aquarius, ngayong month ng May. A break from thinking too much, a kind encounter with a friend. So your needs matter and it's time to honor them. Kailangan mo asikasuhin yung mga needs mo. Itong month na ito, may mga bagay na paglalaanan mo talaga ng oras. No? It could be a medical checkup, it could be going to the salon, alam mo yun, could be anything na magiging beneficial para, alam mo yun, ma-feel better ka. Sometimes the best way to grow is to simply let go. May mga bagay, situation, or connection na maaaring dapat mo nang bitiwan na. Aquarius ngayong May. Kung ano man yung mga yan. No? You can be your own knight. Ibig sabihin, stop waiting. Stop waiting dito sa bagay na to o tao na to, kung kailan yan darating, para lang i-rescue ka dyan sa situation mo. Or, ang ibig sabihin ng bara na yan, ikaw mismo ang magbigay niyan para sa sarili mo. Kung ano man yung pangangailangan mo na yan, rescuing, love, happiness. Huwag mo nang hintayin na merong tao na siya pa yung magbibigay sa iyo niyan. Kasi pwede mo naman yan gawin sa sarili mo eh. Yun yung naiintindihan ko dyan sa princess card na yan eh, na meron na kaya mo yang
ibigay sa sarili mo kung ano man yan. Hindi mo na kailangan ng knight in shining armor, hindi mo na kailangan ng Prince Charming, Chorba, etc. Alam mo yun? Oh, you can be your own knight daw. Okay, you can do this yourself. Yun ang ibig sabihin niyang card na yan. Have confidence. And wag ka nang mag-waste ng time kung kailan pa darating yung mga bagay na yan, situation na yan, bagay na yan, or tao na yan. No? Kung kaya mo naman siyang gawin sa sarili mo, kung kaya mo namang ibigay yan sa sarili mo, then gawin mo. Okay? Ano pa? So, yun na nga, nakikita ko may improvement when it comes to sa sales, sa flow ng pera, pagdating doon sa situation, kung naging mahirap ng mga nakaraan, sa tingin ko mas maluwag, mas magaan, mas better in terms of material, financial. Okay. Ngayong month ng May, ito na naman, taking a break to eh. Taking a break. Ganon din si Hermit. Parang merong retreat mode. Pag-unplug, pag-detox, pag-unwind, pag-detach muna, pansamantala. Merong period of pause. Ayan, pause, break. Dami mong cards na ganun. Baka. Sa pagtatrabaho man yan, o sa particular na person, connection, bagay, o situation, alam mo yun, magano ka muna doon, dumitouch ka muna doon sa tao na yun, sa stress na yun, sa gawain mo na yun, sa sitwasyon na yun. Pagpahingayin mo muna yung sarili mo. Okay? Time out muna. Ang dami mo kasing card dito ng taking a break, taking a pause. Andito rin yung mga cards na parang may mga bagay ka na pag-iisipan. Ayan si Hermit. Introspection yan eh. Etong si Seven of Wands is pwedeng may mga bagay na hinihintay dumating. Pero yun na nga, isa dun sa mga darating na yung confirmation, mensahe, balita. Isa sa mga darating sa iyo is yung break or time. Day off man yan, pahinga, bakasyon. Okay, may mga bagay na kailangan kang ayusin. Nakita ko sa 8 of Cups reverse. Instead of avoiding the situation, abandoning the situation, ito yung card na nagsasabi na there is something na pwede mong gawin para ma-fix itong situation na to. Okay? Kaya this is not the time para yung umalis, takasan. More on dapat i-fix mo to, ayusin mo, harapin mo to. Okay? Kung tungkol man saan yan. Ang lakas ng energy dito ng by the way, pwedeng merong period ng delay with the Hanged Man. Parang meron something na mapuputon hold, mabibitin, maghihintay. Okay, when it comes to overall maganda pagdating sa pera, sa career, nakakakita ko rito ng na makaka-bounce back ka. Pagdating sa pera, sa trabaho, or sa career mo. Kung halimbawang nahirapan ka nga, sabi ko nga, and kung naghanap ka rin naman ng opportunity,
Halimbawa, nag-a-apply ka, pwedeng ito na indication na matatanggap ka na kasi nga yan, may phone call, may email, confirmation, contract, no? So, yan, nakakita ko ng opportunity for, yung mag-i-start ka na, trabaho, kontrata. Ngayon, when it comes to your love life, nakikita ko dito is magkakaroon ng period ng silence sa inyo, pause. Pwedeng cool off yan, pwedeng kawala ng pag-uusap, pagkikita, communication. Oo. Pero, ang dami ring energy dito ng nag-iisip. Hindi ko alam kung siya ba yung nag-iisip, ikaw, meron ka ba or siya na pinag-iisipan na gagawin? Pwedeng meron something about wedding. Pero kasi parang nakataob pa yung Four of Wands mo eh. Sa tingin ko, kung halimbawang mga wedding plans, preparations, sabi ko nga, pwede may mga hassle or delay. Sabi ko nga, may mga bagay na mapopostpone, mapuput on hold. Parang may waiting period. Parang pwedeng ipapasa bukas, alam mo yun, ipapasa ibang araw na lang, muna, for now. Kasi nga may mga bagay dito na dapat pag-isipan muna eh. Okay? Pwedeng yan. Or kung naghihintay ka man ng message from this person. Eventually, kung halimbawang may nang ghost man dito, nakikita ko nandyan yung energy ng pagbabalik. Umalis eh, parang nag-disconnect ng ghost, nawala ng connection, pero nakikita ko magkakaroon pa rin ng period of reactivation dito. Like, manunumbalik eh. Pwedeng babalik siya, kung umalis man siya, or nag-disconnect man, pwedeng mag-communicate uli yan, one day. Okay. Pero parang may waiting period bago mangyari yun. May pause or break. Yung iba dito parang nakakasense ako ng energy na pwedeng hindi pa ready magpakasal, or parang something like a proposal or marriage na pinag-iisipan muna ng mabuti. Okay, kung nakaplano na yan, nakakasal na, pwedeng iba magkaroon ng delay pagdating dyan sa wedding plans. Okay? Wedding plans man yan, pagkikita, hindi ko alam, pero parang merong period na time out muna or waiting period siya. Closing message. Clairvoyance. You have the ability to see what others cannot. O baka gifted ka. Ito yung intuition mo eh. You have a widened perspective and imagination. So, nakikita ko parang matalas yung senses mo. Intuition mo itong month na ito. Ayan. Allow clairvoyant energy to clear your dreams and daily life. You have a heightened ability to appreciate people and the beauty of life, and you can guide others to make favorable choices. Affirmation. I use my clairvoyance to help myself and others. Okay? So, siguro itong card na to sinasabi na mag-rely ka sa iyong kung ano man yung napapakiramdaman mo dyan, yung intuition mo, trust your instinct. Okay? Don't forget to subscribe, follow, Godspeed.